For sample problem number 2, find the area of a regular decagon if one of its sides measures 4 centimeters. So ito ay isang regular na polygon, no? Lahat ng sides are of equal lengths and then lahat ng interior angle niya ay pare-parehas din. Ngayon, pag sinabing decagon, dapat alam din natin ilan yung bilang ng sides niya. Pag sinabing decagon, this is a polygon with 10 sides. So ngayon, ito yung itsura niya. Tapos ang isang side niya daw, since regular polygon nga, so lahat ng sides niya ay 4 cm ang length. Now, tinatanong ano daw yung area nito. Now, makita natin, no, gamit yung formula na present natin sa concepts. And then, compute natin siya manually. So, pag sinabi nating manually, common na concept kasi dito kay regular polygons. So, ang isang polygon, pwede nyo siyang hatiin into a certain number of triangles na equal dun sa bilang ng sides niya. So, since ito ay decagon with 10 sides, so dapat pwede mo din siyang hatiin into 10 magkakaparehas na triangle. So, drawing lang natin. So, pagpasensyahan nyo na kung hindi straight yung mga lines ko, no? So, basta naman na gets natin yung concept. So, huwag nyo nang i-judge yung drawing ko. So, yan. Meron tayong 10 triangles din. And then, meron tayo ditong central angle. So, by the way, yung theta natin dyan, so you can compute the theta. So, sa isang complete rotation or complete angle, so ito yung buong yon sana. That's 360 degrees. Ngayon, hinati natin siya sa 10 parts. So, basically, yung value ng theta dyan, that's 360 divided by yung bilang ng triangles. So, that's 360 divided by 10. So, bawat isang theta dyan corresponds to 36 degrees. Ink. Black na lang yung gagamitin kong ink. Now, pwede nating ilabas yung isang triangle. Kasi ito yung triangle na yon. So, ang isang edge niya dito sa labas, ito ay 4 centimeters. Tapos, yung angle niya dito, that's 36 degrees. Now, pwede nating sabihin na yung area ng decagon equal siya sa area ng triangle times 10. Kasi pare-parehas na triangle yung 10 triangle na yan. So with that, compute muna natin ano ba yung area ng isang triangle na to. So with that, you can divide this. So basta 36 yung buong yan, no? Tapos hatiin natin sa dalawa pa. So magdodrawing kasi tayo ng pinaka-height ng triangle natin. Let's say this is height h. Or dun sa ating present din last time, so tinatawag din siyang apothem of the polygon. So dito, since 36 yung buong ito, no? Yung angle na yan, 36 yan. So hinati mo siya sa dalawa. So eto magiging 18 degrees. Dito sa kabila is 18 degrees din. No, pwede nating ilabas yung triangle na yan para hindi tayo nalilito. Ngayon, eto, 4, hinati mo siya sa dalawa, magiging 2 cm na lang. And then eto, yung angle natin dyan, this is 18 degrees. So hinahanap natin si height h. So, si height h, kailangan natin siya kasi yung area ng triangle dito, pwede natin siyang isulat as 1/2 base times height. Tapos later on, multiply na lang natin ng 10. So, yung base na to, yun na yung tinutukoy natin na 4 meters naman dito. So, para makompute ito, basically, yung h na lang yung nawawala. So, to solve for the value of h, we use trigonometric function kasi this is right triangle. So, considering angle na 18 degrees, etong h ay adjacent niya, etong 2 ay opposite side niya. So, if we use the tangent theta, that's tangent 18 degrees equal siya kay adjacent na h and then opposite na 2. So, with this, we can solve for the value of h. This is
0.6. Lagyan na lang natin 5 decimal. Or sorry, baliktad yung pagkakasulat natin. So that's opposite. So we have 2 divided by h pala, sorry. Pagbaliktad ang sulat. So dito yung h natin, 2 over tangent 18 degrees. Ito lang natin, 2 over tangent 18 degrees. This is 6.155 cm. So yun yung height ng triangle natin. Now, apply natin dito. That's 1/2. Ang base natin yung side ng triangle, which is 4 times height na 6.155. And then multiply natin kasi 10 triangles lahat yan. That's 1/2 times 4 times 6.155 times 10. So all in all, 123.1 square centimeters. So basta unit naman ng area, so square units yung ilalagay ninyo kung cm, so square centimeters, kapag meter, square meters. So yan yung ating area ng decagon. Now, apply yung ating formula na derive. So ang sinabi natin doon, di ba, there's 1/4 n a squared cotangent 180 degrees over n. So you can also use this if hindi nyo na kailangan or ayaw nyo na mag-solve gamit yung area ng triangle tapos i-multiply ng kung ilang triangle sila. So ito kasi mas direct yung formula na to, no? So 1/4, yung n natin bilang ng sides, that's 10. Yung a, that's the measurement of a side of a regular polygon. For this case, that's 4 cm. And then si cotangent, kapag iti-type nyo sa calcu, wala namang cotangent sa calcu. So wag nyo na siyang hanapin. So ang ilalagay na lang, parenthesis 1 over tangent 180 divided by, so bilang ng sides ulit ay 10. So yan na mismo yung magiging input sa calculator. So pero yan kasi, yan yung mas exact, no? As you can see, yung 6.155 kanina, nag-round off tayo dito. So kaya possible yung ilalabas niya dito, medyo magkaiba. Pero kapag ginamit nyo naman yung complete value ng h dito, no? So magiging parehas lang sila. So this is 123.107. This is square centimeter. Medyo may buta lang na konti, no? Pero ito yung exact. So meron pang kadugtong yan, like 1073415 siya. Ito yung ating answer using the derived formula.